Nataban, subong nga Lunes. Pagpangbudol sang lalaki sa 75 anyos nga babayi sa Leganes na hulikam Singsing Nataban. Motorsiklo sang rider nga nagtulog sa gwa sang isa ka establishmento sa Bacolod City, ginkawat. 17 anyos nga dalagita nasa puan patay sa tupad sang kudal sang isa ka balay sa Rojas City. Jeep nga may ruta nga Kalinog Iloilo vice versa. Nakuhaan sang video nga may madamo nga mga pasahero sa atop. Pila ka konsumidor nagareklamo sa ginapatuman nga bill deposit sang Negros Power. Rollback sa presyo sang gatong, ipatuman buwas, apang, buhin sa presyo, tuman kagamay. Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon man, Jert. Sa nagapaunang balita, pagpangbudol sang lalaki sa senior citizen sa Leganes, Iloilo na huli count. Singsing sang biktima na taba. Samtang hubog nga nagakatulog sa Dumangas, Iloilo, ginkawatan sang kwarta. Si Zen Kilantang sa may nagaratsada nga balita. Makitaan sa video ang lalaki nga naka-helmet nga nag-istorya sa senior citizen sa pertahan sang balay. Kuha ini sa barangay Calaboa, Leganes, Iloilo sang Biyernes. Gusto sang lalaki nga baklo ng Singsing sang 75 anyos nga si Lola Susana. Samtang ginausisa ang Singsing, ginislan sinisang peke ang orihinal nga alahas sang biktima. Nga asaling ko nga ang Singsing ko ibalik. Pagbalik ka sa akon. Siling ko lain ang ginawan balik ya. Dayo na kurbot. Ginlagas pa ni Lola Susana ang lalaki apang nalagyo ini sakay sa motorsiklo. Ginkilala ang suspect kay alias Emilio, 57 anyos, isa ka scrap gold buyer. Sa investigasyon sang Leganes Police, ginbudol sang suspect ang tigulang. Nagabalor sang 13,000 pesos ang Singsing. Ma'am, do gold nang imo na kapitan. So ging kuha ya. Ibaliging do ibagin switch siya ang Singsing. Ang oreg nga Singsing sang tigulang sa peke nga Singsing. Pinaagi sa CCTV footage kag bangod nakuha ang plaka sa motor, madasig na identify sang kapulisan ng suspect. Nadakpan ini sa Yabalay sa Santa Barbara. Ginako sang suspect ang krimen. Ginbalik man sini ang original nga Singsing. Badin nilid lang mama. May ginagatas pa ba? Nagdesisyon naman ang biktima nga hindi na magpasagas ang kaso. Samtang sa CCTV footage nga ini makita ng lalaki nga nagakatulog sa atubang sang Tiangge sa Naluuyan, Dumangas, Iloilo sang Biyernes sang kaagahon. Ginapahayag nga hubog ang lalaki. Mati-untion nag-abot ang lalaki nga naka-helmet kag may ginkuha sa bulsa sang lalaki nga nagahigda. Masobra 8,000 pesos nga kwarta ang ginkuha sang suspect sa bulsa. Wala na report ang insidente sa Dumangas Police Station. Ginahaylo naman sa kapulisan ng publiko nga mag-report gilayon kung may pareho sini nga insidente agud maaksyonan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada. Motorsiklo nga nakapark sa Guas ng Baligyan, ginkawat sa Bacolod City. Tagiya natuligan, rason nga wala sini natalupangda. Sa Eileen Pedreso, may nagratsada ng balita. Mahamuok ang tulog sa lalaki sa gwa sang isa ka baligyan sa Barangay Alhis, Bacolod City. Nagpondo ang isa ka motorsiklo kag nanaog ang angkas. Madasig sini nga ginpaandar ang nakapark nga motorsiklo kag gintaban. Ang nagakatulog nga lalaki amo ang tag-iya sa ginkawat nga motorsiklo suno kay Carlin. Nagpahuway-huway lang ang lalaki bangod naglain ang pamatiyag. Nagambal siya daw, naglain niya pamatsyag, nagbakal siya, fries ang iya nga bata. And pagkadugay-dugay, natulugan siya. Mga 5 minutes lang natulog. Amo to dayo, nakuha na yung motor. Kaluluoy, gid sa'yo, ma'am. Ginkilala ang biktima kay Alex Charlie, 44 anyos. Base sa payag sini sa kapulisan, nakaangot sa motorsiklo ang yabi, rason nga madasig naging kawat. Base sa kuha sa CCTV, natumod na ang duha ka suspect na kilala man sa biktima. Sa itong natabo, nag-report sa this station, na-identify itong suspect. Base man sa among pag-investigar, ang nagkuha sa iya motor is isa man sa circle of friends niya. Nadakpan na ang duha ka suspect kang na-recover ang motorsiklo. Nagapangatubang ang ini sa reklamo nga theft. Upod kay Herald Ekang, Eileen Pedreso ang naga Ratsada.
Sa iban pang balita, 17 anyos nga dalagitang naglagaw lang sa kilid sang baybay sa Rojas City, patay sang nakuryente. Samtang lalaki pilason sang makuryente, samtang nagapaminta sang building sa Iloilo City. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Nagatalangiso ng pamilya sang 17 anyos nga dalagita. Matapos sa sapuan nga wala inisang kabuhi sa gilid sang baybay sa barangay Dumulog, Rojas City, Capiz, sa baro sang hapon. Gintiwan pa ini nga i-revive kag dalon sa ospital, apang wala gid matabangan. Paraysayon sa ginikanan sa biktima sa kabarisan, naglisensya ang dalagita sa ila nga malakat-lakat sa kilid sang baybay. Pasado alas 5 sang hapon, nasapuan ini sang isa sa mga naglabay nga wala na nagagiho. Ginaimbestigaran pa kung posible na kuryente ang dalagita base sa na-recover nga live wire nga nagaangot sa barbed wire kung sa rin ini nasapuan. Ipaidalom sa autopsy ang bangkay sa biktima. Ang isa na to nga nakakita, ma'am, mumani ang mga kabuking man sa medyo frontage sa area mo. Then na-notice nila may isa ka female na nagpawayway. Namin nila nga ba si Manan kapoy mo na something. Makitaan sa sininga video ang isang kalalaki nga nagakurog kag kasubong nga wala na sang animo samtang nagakabit. Ginbuligan man ini sang upod sininga lalaki. Matapos ang pila ka minutos, makitaan niya nagbalik na ang animo sini. Kuha ang video sa Iloilo City proper sa Sabado sang aga. Sunod sa uploader sang video, nakabati siya sang Mabasco Galopok antes ang insidente. Ginkilala ang lalaki kay alias Mark, 18 anyos, sa Kabintor, taga Haro, Iloilo City. Sa investigasyon sang Iloilo City Police Station 1, nadulaan sang balanse ang biktima sa ginatungtungan nga scaffolding samtang nagapaminta. Natandog niya ang fuse sa More Power Corporation sa ilang poste. Pag dito ini siya na kuryente, yung butko niya nga tuo, nakamboy sa kuryente. Nakaangkon sang 3rd-degree burn sa guya kag natungabot ko na biktima. Apang estable ng kondisyon sa ospital. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Mga kapuso, traditional PUJ nga may ruta Kalinog, Iloilo, vice versa, nakuhaan sa video nga nag-overloading. LTO-6 ginpadalan na sang show cause order ang operator. Si John Sala may nagaratsada nga balita live sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. John? Jertsuno sa LTO-6 kung ginakabig sa mga operator nga dugang nga gastos ang pagdugang sang unit kung gabi na mas dako pagid kuno nga palasanon kung mamalaydan sila in kaso nga madisgrasya bangod sa overloading sang mga pasahero. Nagaginutok na ang pasahero sa atop, may nagakalabit pa. Ining sitwasyon sang traditional PUJ nga may ruta Kalinog, Iloilo City vice versa nga nakuhaan sang video mga alas 9:45 Biyernes ang gabi. Ang jeep ang sa idalom sang Pretty Boy Transport Services Corporation. Patag sang isa sa mga konduktor. Last trip na kunuyat to. Hindi man kuno pwede nga hindi nila pagpasakyo ng mga pasahero nga nagahulat sang masakyan. Wire sa sakyan, sir mo, siyempre mirit gira masakay ko na, baski sa babaw lang kami masakay kami. Ang pasahero nga si Dennis, pila ka beses naman kuno nga nakakabit sa guwasang jeep bangod nagabihan pa uli. Alim na sa obra, tapos ang nabutan mga jeep, last trip ng gate, tapos no choice ka kay buta na gid na zero. Siyempre mas sakay ka lang gawin Yara lang sa 40 ang passenger capacity sa ila unit. Isa pa sa ila ginakahadlukan nga kung hindi nila pagpasakyon. Sila man ang puntiryahon. Pag-iibanan mo ng tawa, pero okay ang work niya mo sa mga sindinano. Napalinon mo, tatanawag mo sila. Basta kung tao nila sa sakyan namon, sigurado gina, batukong nila na yan. Nakalabot na sa Land Transportation Office 6 ang ininga video. Suno kay Attorney Gauchoso Hiduspan, masobra 30 ka mga pasahero ang yara sa atop sang jeep. Masobra 15 ang nagakabit sa likod kag sa kilid. Panugyan sini nga dugangan ng mga units kung madamo ang pasahero. Maperde kuno ang mga operator pananglitan nga dugangan nila ila units, maperde ang corporation. Pero mabankrupt ka mo, hindi event ka madisgrasya na kay you have to pay for all of these people nga mahalitan o madisgrasya o mapatay. Jertsuno sa LTO-6, posible nga magpangatubang sa reckless driving ang driver sa mga unit. Kag sa operator naman, posible nga magpangatubang ini sa violasyon sa iya prangkisa. Bangod nga nagsobra ini sa iya nga passenger capacity kag nabutang sa alang-alang ang kabuhi sang mga pasahero.
Jert? Madamo gid nga salamat sa update, John Sala. Bail adjustment nga ginapatuman sa Negros Power bangod sa bail o kung sa bill deposit. Duga nga pala sa anon sa pila konsumidor. Yaring nagarat sa nakabalita. Nagpatuma ang Negros Power sa masobra 28 centimos nga saka sa kada kilowatt hour sa Hulyo. Gani yara sa 14.12 pesos ang kada kilowatt hour harin sa 13.84 per kilowatt hour sa Hunyo. Rason nga ang konsumidor nga si Ian nagamit na lang solar panels para maghagan-hagan ang balayran. Tipid. Tipid sa kuryente. 2,000. Yung solar na solar generator. Yara lang sadto sa 2,000 pesos ang bulanan nga bill ni Ray sa Baguio City. Apang ang balayran sini sa Hulyo naglabot sa 4,000 pesos. Ginpatuman nagali ang bill adjustment bangod sa bill deposit. Ang bill adjustment nga ginatawag nila, amo pag hindi ko maintindihan, kay ara sa bill ka, pero ang aton nga balayran, sim lang Japon. Do hindi ka gikabatyan nga nag-adjust nubo, kaya do nagtaas pag Patag sa Negros Power, ginakabig nga safety deposit. Ang bill deposit sa idalom sa amended Magna Carta for Residential Electricity Consumers santo sa ERC Resolution No. 3, Series of 2026. Nakadepende ini sa average monthly bill sa konsumidor. Makita sa pag-review kung nagtaas o kung nagnubo ang konsumo sa kuryente. Say for example, plain starting rate is 750 sa residential accounts. Si ERC nagmando nga i-calculate ang konsumo sa bill deposit adjustment gasupot ta dugang or ginabalikta ang sobra. Sarang magsumiter sang petisyon ang mga konsumidor angot sa bill adjustment. Sunod sa presidente sa Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services. Why labot sa systems loss, no? Which comprises 8 to 12%. Systems loss that should be eliminated and refund bill deposit kag meter deposit. Adrian Pretos ang naga. Ratsada! Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Makaligad ang dalag ko nga saka sang nakaligad nga duha ka semana. Kapuso, magapanawag naman ang press ng gatong buwas sa August 4. Apang sinintimos lang. Base sa datos ng Department of Energy, 70 centavos ang iganubo sa kada litro sa gasolina. 60 centavos naman kada litro ang rollback sa diesel. Nakaguluginhawa naman ng pinakamotorista apang nagahirit sang mas dako pa nga rollback. Mga kapusugin sulod sa tubig baha ang pila ka balay sa Barangay Tinurian, Barotac Nuevo, Iloilo matapos ang pagbubo sang ulan sa Biyernes. Naglabos ang 180 ka pamalay ang naapektuhan sa baha. Sa ibang nga parte sa barangay naglabos sa batiis ang level sa tubig. Apang may mga lugar nga naglabos sa dughan ang kadalumon sang baha. 15 ka pamilya ang ginpaydalom sa preemptive evacuation. Nagtinira mga ini sa evacuation center. Sabado sang aga sa nakabalik na sa ilang mga balay ang mga apektado nga residente. Mabusa dalag ko naman nga pa-premyong nagahulat sa aton Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sa entries subtob sa August 7, 2026. Magpadala sa entries para may chance nga magdaog ang mga maribakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginabantayan ni nationwide promo sa Gemini Network magapanghatag sa mga sobra 6 million pesos nga pa-premyo kag for the first time. May 2 winners nga maswerte nga magpauli isang grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwa sa grand prize winners, madamo man ang magdaog sa cash prizes sa aton Kapuso Big Time Panalo. Pulo ka winners ng 50,000. 100 winners ang 5,000 kag 280 winners ang 1,000 pesos each. Maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam text. Tutok lang sa GMA kung magbisita sa official Facebook page www.facebook.com/GMApromos kag micrositepromos.gmanetwork.com/GMApromos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang Bratsada Balita.
Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, si Vice President Sara Duterte lang ang Vice Presidente kag Education Secretary nga may confidential fund. Ini ang ginpahayag ni Roderick Wamil nga nagserbi sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office ang COA pumalin sa September 2014 tubtob February 2024. Ini ang rason nga ang Vice Presidente lang ang nagpaidalom sa audit. Si Wamil ang witness nga ginpresentar sa prosecution panel sa impeachment trial sa Vice Presidente kaango sa questionable nga paggastos ang 500 million pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President kag 112.5 million pesos sa DepEd. Pahayag ni Wamil, lakip sa mga gingastuhan sa OVP sa confidential funds ang mga namesa, pulungkuan kag bulong nga wala sang resibo. Ini kuno ang wala ginatugutan base sa COA Memorandum Joint Circular. Sa hearing, ginpresentar man ang acknowledgement receipts nga permado nanday Mary Grace Piatos, Renan Piatos, kag Patty Ting kag iban pa. Pila sa mga ngalan ng una ng gimpahayag sa Philippine Statistics Authority nga wala sang record sa ahensya. Mga padayon naman nga nagapalapit ang Bagyo Luis sa Northern Luzon. Uli nakita ang sentro sa Bagyo sa coastal waters sang Palanan, Isabela. Nagahulag ini pa north-northwest sa Kadisigon nga 15 kilometers per hour. Sunod sa Bagasa, anuman yung oras subong gabi ukon buwas sang kagahon, posible maglandfall sa Northern Luzon. Posible sa tunga sa Cagayan kag Isabela. Posible man magahina yung bagyo kag mangin isa lang ka low pressure area kon LPA. Pwede man ini mag U-turn o kon magliko palayo sa pungsod. Posible nga magaupod ang sirkulasyon sang panganod sini sa mas mabaskog kag dako nga bagyo sa gwa sang par nga mayara sa international name nga Dolphin. Sa datos sa Metro Weather, may lapta-lapta ka ulan sa pinakabahin sa Western Visayas pati man sa Negros Island region. Ginbawian sang kabuhayan 39 anyos nga si alias Jelmar matapos malumos sa baybay sa Barangay San Juan, Barotac Viejo, Iloilo, Sabado sang hapon. Sunod sa kapulisan, nag-inom-inom ang biktima upod sa iya mga abyan. Nagpaligaw ini sa baybay, apisar, hubog na. Posible nga nakalabot ang biktima sa madalom nga bahin kag nalumos. Naglabot sa 15 tubto 20 minutos antes sa kita ang lawas sang biktima. Kapuso, pilaso ng 11 nga persona matapos magtalang ang fireworks kag nagdiretso sa gilid sang stage kag sa mga nagalantao sa palagwaon sa plaza sang Kabangkalan City. Sunod sa BFP nakaagom sa mapasok kag pila sa lawas ang manaigo sang fireworks. Ginayon nga nagresponding otoridad kag CDRMO. Esabli ng ila kondisyon. O dapat paglupok niya sa babaw sa malupok-luwat. Paglupad niya sa babaw, nagbalik pa dalom, dira pa siya naglupok. Aulid to, amo tong naigo. Naagsikat. Sa dugang balita, mga nagalabaw nga kabilya sa box culverts ang ginahimo nga drainage sa Barangay Divina Gracia, La Paz, ginakahangawaan. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Duwa na kabulan, humalin sa ginsuguran obra ang drainage project sa Barangay Divina Gracia, La Paz. Makitaan nga ginaobra na ang box culvert. Apang nakakabalaka ang mga motorista kag residente sa nagalabaw nga kabilya. Kulang ko rin sa mga warning device kag paral nga posible makahalid sa ila salakyan o kon makapinas sang pumuluyo ilabi na kun gabi. Delikado, siyempre bala mo, budlay mo ulan kag ba kasi malimot pang danblam, igo sa lakyan mo. Doble halong naman ang pila ka tricycle driver kung maglabay sa lugar. Naranam lang nanda, kundi halong lang kami. Plano sang barangay nga pakigangutan ng kontraktor sang proyekto tuhoy sa reklamo. Nagpangabay ang barangay sa mga motorista nga sundon ng one-way scheme agud hindi magutok sa dalan. One way lang nada, sir, one way lang nada. Kani kay tigaman ulo, kita nagid nila nada nga isa na lang ka lane, baw makuan gid manigalot. Wala nagpa-interview sa news team ang engineer sang proyekto. Apang nanindugan nga bastante ang warning devices kag barikada nga ginbutang. Ang proyekto, ang kabahin pa sang delayed na nga drainage project sang DPWH Iloilo City District Engineering Office sa distrito sang Lapus kag La Paz. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas sang naga. Ratsada.
Mga kapuso, ginatumod na sang Land Transportation Office 6 ang rider sa motorsiklo nga jutayan lang nakabunggo sa nagatabok nga pedestrian sa diversion road sa Mandurriao, Iloilo City. Sa dashcam video nga kuha sa isang motorista sa Hulyo 27, makita nga ginpakdol sang pedestrian ang helmet sang rider. Inibangod siya ang nagdreso pa apisar nga nagbahar na ang iban nga salakyan. Ginakabi sang LTO nga reckless driving ang akto sang rider. Isyuhan ini isang show cause order kag ipaidalom sa reorientation course. The pedestrians have the right to cross the street by using the pedestrian lane. Kaya doon siya pagano yung mga akig. Pagpabakod sa mga infrastruktura sa Western Visayas ang ginhatagan sa pagtamod sa ginhiwat nga Infrastructure Forum 2026 sa Iloilo City. Ginpangunahan sa Regional Development Council ang hilikoton. Lakip sa mga gintalakay sa forum ang pagpatuman sa resilient infrastructure standards, structural safety measures, kag nature-based innovations nga mapuslanon sa pagpahamtang sa mga proyekto para sa pumuluyo. Ginatagan man sa importansya ang paghatag prioridad sa mga major hazards sa pagpatindog sa infrastruktura. Lakip man ang mga environmental, human hazard, poor planning, design errors, material quality, kag kalamidad nga mahimo makaapekto sa kapag-un sini. Sang Hunyo nagtugas ang pagbinahe ang malain nga tiyempo nga dala sang habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday. Ini ang nagresulta sa pagkaguba sa pila ka mga infrastruktura lakip na ang hanging bridge sa Barangay Camando, Leon kag pila ka dalanon tugas ang landslide. This forum comes at a critical time. Western Visayas continues to experience steady growth across our 5 provinces and one highly urbanized city. Investments in tourism, agriculture, fisheries, logistics, renewable energy, and digital infrastructure are creating new opportunities for our people. Balay sa idalom sang Taytay sa Bacolod City, narusdak. Patapos nagtaas ang level ng tubig sa Lupit River. Sa Eileen Pedrezo, may nagraksa ng ablitan. Ginpang rescue sa Bacolod City RRMO ang masobra 8 ka mga pamilya nga nag-iistar sa idalom sang Taytay lapit sa Lupit River sa Bacolod City. Ini matapos na monitor ang pagtaas sa level sang tubig sa Suba. Dala sang mamunog nga ulan sa nabukid nga bahin sang Negros Occidental ang balay sang pamilya Gonzaga. Narusda kag naanod sang daludo sang tubig sa Suba ang pila ka bahin sini. Bisan delikado, wala kuno sa mahimo sa Herminia. Huwag naman kami istaran kay ligado man mo. Mga kandaan, balaklon, di maikonsider mga barato. Handa man nga magbiya sa lugar ang 7 pa ka mga pamilya kung may relocation nga ihatag ang LGU. Magapatigayon sa assessment ang LGU kag tun-an kung paano sila i-relocate. In-assess din sa mga different offices ang nila sitwasyon kaya hindi ginaya pwede mag-start diri sa dalong isang Taytay. Ari man ding BHA to check if kinahanglan pwede sila ma-relocate. Magluwas sa Barangay Singkang Airport kag Takuling. Ginapaalerto man ang mga nag-iistar lapit sa Suba, sakop sa Barangay 39 kag alihis sa posibleng liwat nga pagsaka sa level sang tubig. Upod kay Harold Ekang, Eileen Pedrezo ang naga. Raksada! Mabuso, yari na ang mga dapat mantayan sa The Master Cutter. Ang suspect sa kamatayon ni Tonet, kilala na ni Atoy. Isa bala siya sa mga nagbisita sa haya ni Tonet. Bantayan ang inang mga eksena kaiban pa karon sa GMA Prime, 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Samtang, mga pakuno-kuno nga model si Leila kag Martin. Okay lang bala ini kay Isa? Paano bala tapuson sa Task Force Viral ini nga misyon nga wala sang personalan? Bantayan ang dugang pa nga mga eksena 8:50 p.m. sa atong GMA Prime. Mga kapuso, matanawang episode nga ini kagiban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede man ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, kaya click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Madamo nga salamat mga puso, pati na sa aton mga puso abroad. Ako si Adrian Priatos. Ako naman, si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tutubtub subong, matuntod niya serbisyo ganda. Tubtub was, ululupod gyapon kita tanan sa pag Ratsada!